Ang umuhingongi. Ang umuhingot. Go, kuya! Ako si Boys. Tandaan yan. O sige, mauna na kayo. Katahimikan. Ako na naman ang inyong lakandiwang puno ng kagupuan. Dito na naman tayo sa inyong Diyan sa likod mo. sa inyong balagtasan na sinusubaybayan. Sasayaw siya. Ang RH bill ba ay dapat ipatupad o hindi? Yan po ang paksa ngayon na ating paglalabanan. Kahit na may kabigatan, kailangan magkabanggaan. Nandito ang ating mga mambabalagtas, ating bigyan ng malakas na palakpakan para ganahan. Ano yung una sinabi ni Jan? Go, Mami! Kwentos na lang. Corn grape. Heads or tails? Kami po ay tutol sa RH Bill. Bakit? Dahil ito po ay hindi makatao. Sabi po nila, ang RH Bill po ay pangkontra sa pagdami ng populasyon natin. Pero hindi po. Ito lamang ay armas para yumaman ang ating mga kongresista. Ginagamit ng lamang nila itong RH Bill na ito para sa kanilang mga pera upang mas lalo silang yumaman at maging sikat. Hindi po talaga nila nais na mapakonte ang ating populasyon. Siyempre, ang iniisip lang po nila ay ang kanilang mga sarili. Daddy, ba't Mukhang handang-handa na po ang makatang kagapuan. Ang mga taga-group 1, gayon din po naman. Unang tindig, si Balls, siya ang unang upang lalong ganaan ay ang kalakaran. Palakpakan daw. saka ikalawang panig ang... Go, Yoba! Ha? Ang sinasabi ng RH Bill, ang mga hindi naman kongresista ang dapat pagyamanan. Hinihiling lang ng mga kongresista na sila ay sundin. Bakit pa natin sila binoto? Kundi rin natin susundin ang kanilang mga batas na ginawa para sa atin. Kevin, paano mo yan? Kevin! Wala na si Sir. Saan ba si Sir? Wala, may kopya sila. Nakagawa ko. Napansin ko lang, bakit may binabasa kayo dyan? Lakandiwa, di ba sabi mo? Akala ko ba handa na ba kayo? Eh, mag-text na. Para hindi pa kayo handa makipaglaban sa amin. Sa tingin ko dapat umuwi na lang kayo sa mga bahay niyo. Sisimulan ko na ang ating topic. Sabi nga sa Biblia, sabi ng ating Ama, Hanilet. humayo kayo at magparami. Hindi ba't mga Katoliko kayo? Bakit hindi nyo sinusunod? Wala ba kayong takot sa Diyos? Yun lang. Bakit kayo kontra? Ay, bakit kayo kontra sa RH Bill? Sang-ayon kami. Ay, bakit kayo sang-ayon sa RH Bill? Kung mga Katoliko kayo, sumusunod sa Diyos. Sumusunod sila sa sa mga kongresista, hindi sa Panginoon. Ang mga sinasabi mo, lagyan mo naman ng rhyme para ka na nakikipagbakbakan sa likod ng showtime. Ang sinasabi namin RH Bill, hindi naman buhay ang mga sinisini, kundi iwasan lang ang pagpaparami. RH Bill sa Senado dapat ipasa. Ito'y solusyon lamang sa overpopulation na lumalala. Sabi nila, RH Bill tungong abortion. Ngunit hindi, ito'y sadyang protection lamang. Teka lang. Meron nga silang kasabihan,
Pag trust ay nabutas, tatay ka na bukas. Ang nais po nitong iparating, hindi kapirasong plastic ang solusyon sa pagdami ng populasyon. Ang kailangan po natin ay disiplina ng mamamayan at tiwala sa Diyos at siyempre, ang takot sa may kapal. Diyos may kapal. Paano po yan? Ang kondom, ito po, ihalimbawa na natin. Ang kondom po ay binabayaran at hindi libre lamang. Paano yung mga mahihirap na sadya talagang nagpaparami ng anak? Paano po sila makakabili ni pangkain ay wala sila? Yun lang po. Ngayon kondom ay ngayon kondom sa gobyerno ito na lang ay pinamimigay para naman sa mga mahihirap na barangay. Hindi lang kondom Hindi lang kondom ang solusyon kundi ang gamot na maliit na butil para pag-iwas sa paggawa ng isang maliit na suting. Bakit ang ina na ng boss mo, Diyos? Dapat siya ng tagapamagay. Ito lang naman po ang sa amin. Tagapamigitan, anong klase kang Ang sinasabi lang po namin ay be natural. Hindi po kailangan ng tao ng gamot o ng kapirasong plastic na isinusuot sa kanya, alam niyo na. Ang kailangan lamang po tandaan kung ikaw ay nakipagtali, sige, ilabas mo. Basta, panindigan mo ang anak mo. At huwag kang magbabago ng isip. Sige, pwede na yung huwag kang magbabago. Uy, grabe ka! Ilabas, anong ilalabas? Kaya. Kung kayang salita